Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahapon, May 8 na nakalib ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kasunod ito ng pagpapahayag ng China na nagkaroon ng New Model Agreement ang Western Command tungkol sa pamamahala sa Ayungin Shoal na nauna ng pinabulaanan ni Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Pansamantalang mamumuno sa Westcom si Rear Admiral Alfonso Torres habang nakalib si Carlos. Ayon sa AFP, hindi pwedeng magkaroon ng vacuum sa liderato lalo na't mahalaga ang posisyon ngayon ng Western Command. Personal reasons yung application na ng leave. So, let us just respect for kung ano yung reason niya for filing for his leave. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magpapatunay sa New Model Agreement claim ng China ang audio recording ng umano'y nangyaring phone call sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni General Browner na madaling mapeke ang mga transcript o audio recording dahil pwede itong gamitan ng mga deepfakes. Inimok ni AFP Chief of Staff ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi na-verify na impormasyon na maaaring makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea o makapagdulot ng maling public opinion. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng grupong Atin Ito Coalition ang kanilang muling paglalayag papuntang West Philippine Sea sa darating na May 15 hanggang 17. Ayon sa grupo, puro civilian lang at walang kasamang mga otoridad ang ikalawang civilian mission sa WPS, bagamat nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Coast Guard o PCG at National Task Force on the West Philippine Sea. Layon ng convoy na mapuntahan ng Baho de Masinloc at karagatan ng Zambales para makapagbigay ng pagkain sa mga Pilipinong mangingisda at iba pang pangangailangan. We inform all relevant agencies to ensure na alam nila kung ano yung ginagawa nila, well-informed, so that at the same time, while they're doing regular patrol missions ay mababantayan din kung ano yung ginagawa natin. Hindi kami magpapawater cannon. Definitely that. No? Ngayon, kung tukisin nila at habulin ng water, kaya papag-usapin yun. Hataw Balita ngayon. Nananawagan sa publiko ang ilang kongresista na maging mapagbantay sa destabilization efforts ng ilang grupo o individual laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga mambabatas, may organisadong pagkilos upang sirain ang reputasyon ng pamahalaan kasunod ng mga ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Nananawagan din ang mga ito sa Senado na pangalagaan ang reputasyon ng institusyon sa gitna ng questionableng pagdinig sa PIDEA leaks documents na bahagi rin umano ng pagpapabagsak kay PBBM. I think there's a concerted effort really. Kasi kung if you look at it, the development after the trilateral agreement, there's no way for you but to think that maybe there is something deeper beyond what we are seeing, what's happening in the committee hearing in the Senate. In fact, yung credibility ng witness is questionable. Pati yung PIDEA sinabi na walang katotohanan din yung binabanggit ni Morales. I think meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito. Pero isa lang nakikita kong rason, they're hungry for power. That's why they're doing this. Hataw Balita ngayon. Hindi pa tiyak ng Department of Justice kung totoo nga ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ukol sa issue ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano,
wala pang impormasyon na magpapatunay sa umano'y ilalabas na ICC arrest warrant laban sa dating Pangulo at sa iba pang individual sa susunod na buwan. Nihahanda na aniya ng Justice Department ang isang briefer o objective analysis sa magiging bentahe at disadvantage ng mga aksyong legal na maaaring gamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa nasabing usapin. Hataw Balita ngayon. Isinuko na ng kampo ni religious group leader Apollo Quiboloy ang 5 baril nito sa Philippine National Police kahapon, May 8. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kailangang isuko ang lahat ng 14 pang natitirang baril ni Quiboloy. Kasunod nito, binigyang diin naman ni General Marbil na tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa nasabing religious group leader na wanted dahil sa mga kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Hindi po huminto yan. And we will show you talagang the PNP and all law enforcement, including the NBI, tuloy-tuloy po yung effort namin to locate po dun si Pastor Quiboloy. Hataw Balita ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling mabuo ang unit team para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Layo ng Pangulo na maisulong ang mga programa o plano ng pamahalaan kabilang ang pagsugpo sa kagutuman sa pamamagitan ng suporta ng mga kaalyado sa lehislatura. Naniniwala si Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng pagkakaisa ay mareresolba ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. Pag kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unit team. Naibenta na umano sa ibang tao ang 14 na armas na pagmamay-ari ng religious group leader na si Apollo Quiboloy. Ayon sa Police Regional Office 11, isinilbi noong nakarang Huwebes, May 2 ng mga otoridad ang revocation ng gun license kay Quiboloy sa loob ng Jose Maria College sa Davao City. Doon isinuko ng kanyang representative ang 5 armas nito. Kasama rin sa isinurrender ang 14 na dokumentong nagpapatunay na ang 14 pang baril ay pagmamay-ari na ng ibang tao. Gayunman, hindi nila maaaring sabihin kung kanino na ito ngayon nakapangalan. Hindi na rin umano ito hahanapin pa dahil ang license for revocation ay nakapangalan lamang kay Quiboloy. Sinerve po namin noong May 2 at sinurrender naman po yung 5 firearms plus yung documents po na nagpapatunay na wala na po kay Pastor Quiboloy yung 14 na firearms. So that is valid naman? Yes po. Valid po. Okay. Opo. Kay sino, ma'am? Hindi po namin pwede i-divulge. Nakasamsam ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang Police Regional Office o PRO-5 sa 6 na probinsya sa Bicol noong nakaraang buwan ng Abril. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sa isinagawang anti-drug operations ng Police Regional Office o PRO-5, nasa 122 drug personalities ang naaresto sa buong Bicol Region nitong April 2024. 15 sa mga suspect ang napagalamang high-value targets at 107 naman ang street value individuals. Umabot naman sa nasa 906.6470 grams na shabu at 53,1900 grams na marijuana na may tinatayang street value na 6.1 milyong piso ang halaga ng illegal na droga
ang nasamsam sa anti-drug operations ng mga kawani ng PRO5 sa buong Kabikulan. Sa tala ng PRO5, kabilang sa mga probinsya ang may mataas na naitalang nakumpiskang iligal na droga, 1.7 milyon sa Camarines Norte, 1.4 milyon naman sa Masbate at Camarines Sur ay 1.2 milyong piso. Ayon kay PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, naging matagumpay ang mga isinagawang operasyon bunsod na walang kapagurang pagsisikap ng mga kawani ng Bicol Police para mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa rehiyon. Tiniyak din ng pamunuan ng Bicol Police ang pangako sa komunidad ang panatilihin ang katahimikan at ligtas na pamayanan sa Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Naapula na ng Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at ng Bureau of Fire Protection o BFP ang grass fire na sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, bunsod ng mga kaingin at ng mga mountaineers na dumarayo sa lugar ang naging sanhi ng sunog sa bahagi ng bulkan. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita ngayon! Magkatulong na inapula ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Kamalig at ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog sa paanan ng Bulkang Mayon. Ito ay dahilan ng mga pagkakaingin din ng ating mga local farmers doon sa area. And another one is yung mga naiiwan na mga upos ng sigarilyo ng mga nagtitrekking at nagbabiking doon sa area. Nahirapan ang mga tauhan ng MDRRMO at ng BFP dahil hindi makapasok sa lugar ang mga fire truck, kaya mano-manong pinuntahan ng mga firefighters ang sunog. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog bandang alas 6:15 ng gabi sa bahagi ng Zone 6 Barangay Tumpa, Kamalig, Albay, malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Yung location ng ating grass fire, kung makikita nyo, maganda siyang location at karaniwang pinupuntahan ng mga bikers at mga hikers. So base sa kanina sa pagpunta namin, may mga nakita kami mga indications na may mga taong pumupunta. Ang apektadong lugar ay kilala sa tawag na Kugon na isang isolated area at walang naninirahan. Malapit ito sa 7-kilometer permanent danger zone at 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Bandang alas 2:10 ng umaga kanina ay idiniklara ng fire out ang naturang sunog. Pangalawang beses na ito na nagkaroon ng sunog sa paanan ng Bulkang Mayon. 2 araw ang nakalipas, nagkaroon din ng grass fire sa bahagi ng Barangay Suwa sa Malinaw, Albay. Samantala, ayon sa damage report ng BFP, tanging mga cogon grass at ilang mga puno ng niyog lamang ang natupok ng apoy. Ang mga affected naman na nasunog ay mga cogon grass lang naman. So, as to damage, sa aming perspektibo, wala naman siyang value. Patuloy naman na sinusukat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang lawak ng sunog sa paanan ng Bulkang Mayon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Pinatawa ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa grave misconduct, unbecoming of a public officer and conduct prejudicial to the best interest among others. Kasama rin sa sinuspinde ang 7 pang opisyal ng lungsod. Nag-ugat ang kaso matapos mag-file ng criminal at administrative complaint ang 7 empleyado ng lungsod laban kay Rama at 7 iba pa. Ayon sa mga complainant, nagtatrabaho umano sila sa City Assessor's Office pero nilipat sila sa ibang departamento na walang sapat na basehan. Dahil dito hindi sila nakatanggap ng sahod sa loob ng 10 buwan. Kaya naghain sila ng reklamo sa Civil Service Commission Region 7 noong June 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Rama na wala umano itong alam o natanggap na anumang dokumento sa kanyang suspensyon. Noong April 11, pinatawan din ng 60-day suspension ng DILG si Davao del Norte Governor Edwin Jubahiba dahil sa grave abuse of authority and oppression.
Si Ramat Jubahib ay mga kilalang suporter at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ng malaking sunog na ikinasugat ng 5 empleyado ang nangyaring oil depot strike ng Ukrainian forces sa bahagi ng Luhansk, Eastern Ukraine na kontrolado ng Russian forces. Wala namang opisyal na pahayag na inilabas ang Ukraine ukol sa insidente. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon! Binalot ng makapal na usok at malaking apoy ang paligid ng oil depot sa bahagi ng Luhansk, Eastern Ukraine matapos itong tamaan ng missile. Ayon kay Leonid Pashetsnik, head of the Luhansk People Republic, 5 empleyado ng oil depot ang sinugod sa ospital matapos masugatan. Naapektuhan naman ang linya ng kuryente, kabilang na ang high-pressure pipeline gas sa nangyaring pagsabog. Agad namang rumesponde ang mga bombero at emergency personnel sa area. Ayon kay Pashetsnik, maaring may kinalaman sa pag-atake ang Ukraine gamit ang Army Tactical Missile System o ATACMS missiles ng Western countries. Samantala, hindi naglabas ng pahayag ang Ukrainian authorities tungkol sa paratang na ito at walang independenteng pagpapatibay sa nangyaring insidente. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang Estados Unidos na magkakasundo ang Hamas at Israel sa ceasefire negotiations. Samantala, isinara naman ng Israel ang main border crossing sa Rafah na mahalagang daanan ng tulong. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon! Sinabi ni White House spokesperson John Kirby na nag-amyenda ang Hamas sa proposal ng Israel. Maaari umanong maisara ang mga gap para magkasundo ang dalawang panig. Ayon naman sa Israel, hindi umano katanggap-tanggap ang 3-phase proposal ng Hamas. Binigyang diin naman ni Hamas official Osama Hamdan na maaaring hindi magkaroon ng kasunduan kung patuloy na sasakupin ng Israel ang Rafah. Sinabi din ni Kirby na mag-uusap ang mga tagapamagitan mula sa Qatar at Egypt kasama ang mga opisyal ng Estados Unidos, Israel at Hamas. Ang pagsakop ng Israel sa Rafah ay nais sanang maiwasan ng US at ibang bansa. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, mahalagang makuha ang Rafah para masupil ang military capabilities ng Hamas. Pinaulan na ng bala ang Eastern Rafah kung saan nasunog ang isang gusali ng munisipyo. Ilan ang sugatan at 3 Palestino ang nasawi. Hinimok ni Philip Lazzarini, head ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA, na buksan na ang daanan ng tulong. Isinara kasi ng Israel ang Rafah at Kerem Shalom. Umapela rin si UN Secretary General Antonio Guterres sa Israel at Hamas na magkasundo na. Sinabi ni UN Humanitarian Office spokesperson Jens Laerke na nawawalan na ng pag-asa ang mga tao sa Rafah. Nauna rito, sinabihan na umano ang White House sa pagbubukas ng Kerem Shalom sa Miyerkules at makadadaan na ang produktong petrolyo sa Rafah. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Nakuha na ng Israel ang kontrol sa Gaza Strip side ng Rafah border crossing. Kasunod ito ng pagpasok ng 41st Brigade ng Israel sa nasabing crossing noong nakaraang Martes. Ito humahataw na balita ni James Silario. Hataw Balita ngayon! Nakuha ng Israeli military ang kontrol sa Gaza Strip side ng Rafah border crossing bandang umaga noong Martes, May 7. Pumasok ang 401st Brigade ng Israel sa Rafah crossing, isang araw matapos sabihin ng Palestinian group na namamahala sa Gaza na tumanggap ito ng Egyptian-Qatari mediated ceasefire proposal. Samantala, iginiit ng Israel na hindi natugunan ng deal ang mga core demand nito.
Ayon sa mga Israeli authority, matagal nang inaasahan ang isang military operation sa Southern City kung saan nakatira ang 1.4 milyon na Palestinian kasama ang mahigit 600,000 na mga bata sa kabila ng mga babala mula sa United Nations, United States, European Union at international humanitarian organizations na ang isang pag-atake ay magiging catastrophic. Pero anila ang majority ng mga tao ay inalis na sa lugar ng military operations at inilipat sa Mediterranean Sea coast kung saan sinabi ng militar na nagtatayo ito ng humanitarian zone na may field hospitals, tents at medical supplies. Ipinahayag naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang prospects ng ground invasion sa Rafah bilang intolerable at nananawagan sa Israel at Hamas to go an extra mile upang maabot ang truce deal. Sinabi ng Hamas noong Lunes na tinanggap nito ang isang ceasefire proposal na ipinasa ng Egypt at Qatar na makita ang inisyal na paghinto ng labanan tungo sa tuluyang paghupa at withdrawal ng mga tropa ng Israel mula sa teritoryo ng Palestinian. Samantala, bilang occupying power, ang Israel ay obligado sa ilalim ng international law na magbigay ng pagkain at tulong medikal sa mga tao at para pangunahan ang trabaho ng mga humanitarian organization na naghahatid ng tulong. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Libo-libong mga residente ang naapektuhan ng isang matinding pagbaha sa timugang bahagi ng Brazil. Bilang ng mga nawawalang mga residente, hindi bababa sa 150,000. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita Ngayon. Hindi bababa sa 150,000 na mga residente na ang apektado ng baha sa southern Brazil na dulot ng malakas na pag-ulan na nagsimula pa noong nakaraang linggo. Umabot na sa 70 ang namatay at hindi bababa sa 130 ang nawawalang mga residente. Patuloy naman ang pagresponde ng rescue team, ngunit nahihirapan umano sila dahil sa lakas ng baha. Marami na ring nasirang daan at mga tulay dulot ng malakas na ulan at baha. Inaasahan naman na hihina ang matinding mga pag-ulan ngayong araw ng Huwebes, May 9, ngunit posibleng magpapatuloy ito hanggang sa weekend. Cres Fugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Base po sa ating latest na satellite image, meron po tayo namamataan ng mga cloud clusters na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan po hindi naalis yung possibility na ito ay magiging low pressure area sa mga susunod na araw at papasok ng PAR at posibleng makaapekto yung trough or extension nito sa bahagi or ilang bahagi ng Mindanao. Kaya sa ngayon po hindi pa rin ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya continuous pa rin po yung monitoring natin. Mag-antabay lamang sa updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin, meron pong mga kaulapan na namamataan dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Kaya asahan po natin or may possibility na makakaranas po ng mga kalat-kalat, mga puglan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Northern Luzon area. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at magpapatuloy pa rin po yung mainit at maalinsangang panahon or generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Liban na lamang yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan po ng ating karagatan sa kasalukuyan ay wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa namang baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat lamang sa mga plano pumalaot sa hilagang karagatan ng Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Samantalang magpapatuloy pa rin yung banayad hanggang sa katamtaman na mapag-alon sa nalalabing bahagi ng karagatan ng ating bansa. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:30 AM at lulubog mamayang 6:15 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Malaking tulong ngayon sa mga magsasaka sa bayan ng Angat, Bulacan ang bagong weather information system na pinatayo sa gitna ng bukid. Sa pamamagitan nito, hindi na mahihirapan ang mga magsasaka para malaman ang sitwasyon ng init at lamig ng panahon sa kanilang lugar at kung may paparating na bagyo o kalamidad. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon! Halos atakihin na ng heat stroke ang 72 anyos na magsasaka na si Mang Rinaldo Bartolome dahil sa nararanasang matinding init o heat index sa bukid na epekto ng El Nino. Anya, dahil sa kagustuhang kumita at sa pag-aalala niya sa kanyang tanim na mais at palay, hindi na niya namomonitor ang kanyang blood pressure at lagay ng temperatura sa kanilang lugar. Problema namin, pagka sobrang init na, hindi rin namin alam. Kasi kailangan namin matapos yung trabaho sa araw na yon. Hindi na namin alam kung yung temperatura, kung gano'ng kainit na. Kaya nakakatakot din, baka bigla na lang kaming ma-heat stroke. At para maiwasan na manganib ang buhay ng mga magsasakang tulad ni Mang Rinaldo nitong nakaraang linggo, 3 weather information system ang ipinagkaloob ng Weather Environment and Hydromet Monitoring System o WELO sa bayan ng Angat na inilagay sa mga bukid ng 3 barangay nito. Inaasahang makikinabang dito ang nasa 20 bayan sa lugar. Sa gitna ng bukid na ito, nakatayo itong weather station kung saan mayroong rain gauge na makikita para ma-detect kung gaano kalakas yung patak ng tubig at maging itong soil moisture na kung saan kailangan ito ng mga magsasaka para malaman kung kailangan nilang patubigan ang kanilang mga bukid. Libre itong nakuha ng binigay sa bayan ng Angat. 3 unit. So nakalagay nga sa mga strategic location yun na pinili nila para iba-iba ng lugar. Ang kagandahan pa ng weather information system, kaya rin itong kumalap ng mga data gaya ng wind direction, wind speed, earth temperature, humidity at air pressure. Katuwang naman ng Angat LGU ang kanilang Municipal Disaster Rescue para mag-abiso sa Facebook at social media sa magiging sitwasyon ng panahon at temperatura sa kanilang lugar. Magagamit din ito sa hinaharap sakaling may paparating na bagyo at kalamidad para makapagbigay babala sa mga Bulakenyo. Makatutulong din ito para mapalago ang ani ng mga magsasaka. Kasi ang usually problema ng magsasaka is yung paano magpaani. So at least nagkaroon nito, malalaman natin kung kailan sila po pwede magpaani. Yung tatapatan nila na kung kailan yung aaraw. So yun yung parang purpose nitong weatheran na to. Yung init, yung lamig at saka kung sakaling may kalamidad, monitor niya. Kailangan na magsasaka ito dahil sa mga kondisyon namin dito, pati sa pagtatanim, nakukuha pala niya yung soil moisture. Kung kailangan palang tubigan, monitor din kung sa pagtatanim namin. Kaya malaking bagay ito. Sa buong Bulacan, ang bayan ng Angat pa lang ang mayroon ito sa probinsya, subalit inaasahan din sa hinaharap ay magkakaroon na rin ito sa iba pang lungsod at syudad ng lalawigan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Suma sa ilalim sa 3 araw na pagsasanay ang 30 magsasaka mula sa 3 probinsya ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Layunin ng pagsasanay na maturuan ang mga kalahok tungo sa mas mabuting nutrisyon, mas mataas na antas ng kita at pinabuting pangkalahatan ng kagalingan ng iba't ibang sektor ng mga pamilyang magsasaka sa kanayunan. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! 30 magsasaka mula sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ang nakilahok sa 3 araw na training program sa Villar Foundation Farm School sa Las Piñas at Bacoor, Cavite netong Martes, May 7. Ang 3 araw na pagsasanay na magtatapos sa May 9 ay may kasamang komprehensibong mga module sa iba't ibang aspetong pamamahala ng paggawaan ng gatas ng kalabaw kabilang ang nutrisyon, kalusugan ng hayop at mga kasanayan sa paggatas. Isang collaborative effort ang nasabing training initiative sa pagitan ng Department of Agriculture o DA Philippine Carabao Center at ng DA Philippine Coconut Authority o DAPCA katuwang ang Villar Sipag School.
Nakatuon ang pagtuturo sa mga magsasaka ng nyug tungkol sa wastong paggawa at pamamahala ng dairy buffalo at pagpapaunlad ng negosyo sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga lecture, demonstrasyon at mga hands-on activities na pinondohan ng DAPCA. Sa opening program, binigyan din ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Senator Cynthia Villar ang kahalagahan ng edukasyon at pag-unlad ng kasanayan sa pagkamit ng economic upliftment para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng farm school. Nang sumunod na taon, naglaan ang senador ng 170 million budget para sa DAPCA para palawakin ang modelong ito sa 17 probinsya na kalaunan ay pinangalan ng Accelerating Livelihood Assistance Asset Build-up o ALAB Carbawan. Ang bawat probinsya ay tumanggap ng 10 milyong piso para mabayaran ang procurement cost ng 50 kalabaw, isang processing facility at iba pang sari-saring gastusin. Hinimok ng senador ang mga kalahok na gamitin ang kaalaman na kanilang natutunan mula sa pagsasanay pabalik sa kanilang pinanggalingang probinsya. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform o DAR ng portable solar power dryer na magagamit ng mga magsasaka sa mabilisang pagpapatuyo ng kanilang mga produkto sa Camarines Sur. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Dalawang Agrarian Reform Beneficiary Organization o ARBO ang pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng portable solar dryer sa lalawigan ng Camarines Sur. Kabilang sa benepisyaryo ang Banasi Farmers Agrarian Reform Cooperative na mula sa bayan ng Bula at Aliar Coconut Farmers Agriculture Cooperative na mula naman sa San Fernando, Camarines Sur. Magagamit ng samahan ng mga magsasaka ang solar dryer sa pagkapatuyo ng iba't ibang uri ng kanilang produkto gaya ng palay, gulay at maging ang isda, partikular sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Isa sa mga portasol na pinamahagi ay may kakayahang makapagpatuyo ng 10 kilo ng kasaba o kamoting kahoy sa loob ng 6 na oras kumpara sa dating tradisyonal na umaabot sa mahigit 8 oras. Makatitipid din ang mga magsasaka sa oras maging sa panahon na ginugugol sa pagtatrabaho ng mga ito. Inaasahan ng DAR na mapatataas ang mabuting kalidad ng produkto at makapagdaragdag ng kita sa dalawang Agrarian Reform Beneficiary. Nagkakahalaga na nasa 36,500 pesos ang kada unit ng portable solar power dryer na ipinagkaloob ng kagawaran. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ng coffee growers, farmers at producers sa La Trinidad, Benguet ang pagdiriwang ng ika-7 taong Coffee Festival sa lugar. Ayon sa Municipal Agriculturist ng pamahalaan, target na maitalugar ang 5,000 coffee trees kada taon. Si Grace Doctorero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Masaya ang coffee growers, farmers at producers sa naging paggunita sa kahalagahan ng kape kasabay ng selebrasyon ng 7th Coffee Festival sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Mercedes Capas, President ng La Trinidad Arabica Coffee Producer Association o LATACPA, makatutulong ngayon ang kape na isa sa karagdagang pinagkakitaan ng mga magsasaka sa naturang bayan. Kasi marami tayong from other countries na nag-aas pero hindi pa natin kayang ibibigay yung tons na hinihiling nila. Kaya ang dreams namin, kaya sabi namin magtanim someday. Kukunin na namin yung tons na hinihiling ng iba-ibang bansa sa atin. Sinabi pa nito na ngayong taon ay nakapag-produce na sila ng nasa 40 tonelada ng kape kung saan ang bansang Thailand ang isa sa nag-alok sa kanila na kailangan nila ng supply ng kape mula Benguet. Mataas na ang ng kape. Mahal na ngayon ang price ng kape kaya kami na-challenge na. Kaya yan, sabi namin magparami. Ang problema lang kasi yung tubig. Wala rin too much. Ngayong taon na ito from January up to the present. Kabilang sa mga customer nila ay mga cafe, small business, negosyo center at iba pa. This 7th Coffee Festival, we have an innovation, no? It is our marketing strategy, our promotion on our, not only our farmers but also the coffee shop, no? Kasi during our meeting, our suggestion and our decision is to merge
Ganito ang itsura ng kape na may halong pulot. Ito naman ang itsura ng natural dry at ang Benguet Arabica. Ang kape ay isa sa mga importanteng produkto ng bansa kaya paiigtingin nila ang organisasyon ng mga farmers sa La Trinidad para sa ikabubuti ng mga coffee farmers. Inanyayahan din ang farmers na magtanim ng mga kape sa kanilang bakuran dahil kabilang ang kape sa high-value crops sa bansa. Naghanda ang organizers ng iba't ibang programa para sa Coffee Festival na kinabibilangan ng barista demonstration, coffee roasting at iba pa. Ilang coffee business establishments din ang nakilahok sa pagdiriwang ng Coffee Festival. The industry is vibrant with everybody so enthusiastic about coming up with good coffees, no? Especially that a lot of coffee shops are already establishing within La Trinidad. Sa ngayon, nasa 80 coffee shops na ang nasa La Trinidad, Benguet. Inaasahan ng organizers na magpapatuloy ang taunang selebrasyon ng Coffee Festival sa mga susunod pang taon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin tuluyang napula ang forest fire sa Malaybalay City sa Bukidnon na nagsimula nitong linggo. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, nararanasan sa syudad ang tagtuyot dahil sa tintin ng init ng panahon, ngunit may posibilidad aniya na gawa ng tao ang dahilan ng sunog. May humahataw na balita si Benji Abeliana. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng abiso sa publiko ang City Enro ng Malaybalay Bukidnon hinggil sa nagpapatuloy na forest fire sa Aneningpan Ridge sa Barangay Kasisang na nagsimula bandang alas 2 ng hapon nitong linggo, Mayo 5. Pinagdodoble ingat ang mga residenteng naninirahan malapit sa bundok at ipinagbabawal din ng mga otoridad ang pagpasok sa area dahil sa patuloy na paglaki ng pinsala ng sunog sa lugar. Ayon sa Malaybalay City Enro Forest Firefighter Base Commander na si Ginoong Elmer de la Serna, expansion ng maisan o kaingin ang posibleng dahilan ng sunog. Ganinang hapon, may tawag sa... Nakatanggap sila ng tawag mula sa opisina na may nagaganap na sunog sa Aningpasan Ridge sa Natindasan. Nakita ng lookout sa sniper dati na sinunog yung lugar. Itinuloy lang dahil nagtatanim sila ng mais sa itaas. Muragdaan gyapon to nga sinunugan. Di na gid mga tabang pod og palong. Hindi nila maapula ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Wala pang 1 minuto nang mabilis kumalat ang apoy. Ulbo na pod. Paglupad diri sa pikas mo ulbo na pod. Patuloy pa ring iniimbestigahan ng City Enro ang tunay na sanhi ng sunog at ang kabuuang danyos at bilang ng mga punong naabo. Dito lamang nakalipas na buwan ng Abril ay nagkaroon ng insidenteng forest fires sa lungsod. Sa datos ng City Enro mula February 2 hanggang April 10, umabot na sa 500 hectares na forest at forest lands ang natupok ng apoy. Nagbabala rin ang mga otoridad sa mga mountain trekkers at campers na huwag magsunog lalo sa mga bonfire tuwing gabi sa kahit saang mga forest parks sa lungsod. Alinsunod sa Article 8 ng City Ordinance 962 o ang Anti-Burning Law of Farm Waste sa mga taniman. Mula dito sa Malaybalay Bukidnon, Benji Abeliana, humahataw sa balita ngayon. Alamin kung paano nagagamit ang artificial intelligence sa bagong iPad Pro at Apple at ang naiulat na insidente ng pandaraya sa fans ni Katy Perry at Rihanna. Samantala sa Estados Unidos, kinasuhan naman ng TikTok ang batas na maaring magbawal sa kailangan ng kumpanya sa bansa. Para sa Disney na nakaranas ng kanilang pinakamalalang araw sa nakaraang 18 buwan, may mga bagong estratehiya naman na silang inilalabas para makatulong sa kanilang paglago. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Apple ang kanilang bagong iPad Pro na may powerful na artificial intelligence o AI-powered chip. Meron itong nakamamanghang M4 chip para sa enhanced AI performance.
Ayon sa CEO Tim Cook, isa itong malaking hakbang para sa iPad dahil sa makabagong features at pag-focus nito sa AI. Kasama rin sa mga inanunsyo ang makabagong Apple Pencil at iba pang mga bagong iPads at AI tools. Layo ng nasabing kumpanya na mapalakas ang laban ng iPads sa tablet market. Magsisimula ang pre-order para sa iPad sa darating na Martes at makikita na sa mga Apple Store sa susunod na linggo. Samantala, kung ginagamit ng Apple ang AI para sa kanilang iPads, may mga gumagamit naman ito sa pagpeke ng celebrities. Napagkamalang kasi ng fans ni Katy Perry at Rihanna na pumunta sila sa Met Gala dahil sa AI-generated images na kumakalat online. Pati ang nanay ni Katy Perry nadamay dito. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila pumunta sa event. Nagpapatunay lamang ito sa maaring maging misuse ng AI sa maling mga kamay. Sa ibang ulat pa rin sa teknolohiya, hinahamon ng TikTok ang batas ng United States na hinihinging ibenta nila ang application dahil sa security concerns. Kasama sa kaso ang legal at technological challenges ng pagbenta at kung paanong hindi ito patas sa TikTok. Nakikita rin dito ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China at kung paanong maaring maapektuhan nito ang social media platforms at tech industry. Pagdating naman sa Disney, hinihigpitan nila ang mga patakaran sa pag-share ng passwords. Layunin ng Disney na mapalago ang mga popular films nila para ma-boost ang kanilang streaming service, ang Disney Plus. Nakakakita kasi ang Disney Plus ng malaking pagtaas sa kanilang bilang ng subscribers. Sa kabila ng mga problema sa traditional TV at cinema, nilalayo ng Disney na kumita sa streaming sa ilalim ng mga makabagong estratehiya sa ilalim ng CEO na si Bob Iger. Napapanahon na ito dahil bumaba ang stock ng Disney ng higit sa 9% at nakita nito ang pinakamalalang araw sa huling 18 buwan. Sa kabila ito ng malaking kita mula sa Disney Plus at Hulu. Nagmula ang problema sa mga kasalukuyang problema ng Disney sa pagsabay sa streaming sa ibang mga tech giants at sa kahirapan sa box office kamakailan lang. Nagpapakita ito ng mga problema ng Disney sa profitability dahil sa mabilis na nagbabago na ang entertainment landscape. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Ayan, at sa atin namang shout out. Ayan, shout out po kay Brad Jassy Mertalia at sa aking tita, Tita Nene La Pastora, ng mga suki po natin dito sa Hataw Balita. Bert. Yan, binabati ko naman yung ating mga regular na taga-subaybay dyan sa Magalang Pampanga, si Apong Madinga, si Darang Aida, Brad Bot and Sislet Tansenko and family. Siyempre, ang aking mahal na asawa, si Tess. Aking mga anak, Nico, Eileen, siya na andun sa aking apo, si John and Anna Banana. At siyempre sa aking mahal na ina. Salamat sa Diyos sa buhay at lakas na kaloob sa Kanya. Sunny? Ayun, happy Sabbath naman kila Brother Alvin at Sis Cherry Gawaran. At ganun din kay Tom Petiza, belated happy Sabbath anniversary. At sa lahat ng mga nanonood naman dito sa Los Angeles, sa RB Scopol, Camarce Colpol, at kay Mike Capulo. Shout out sa inyong lahat, amigo. Oo, syempre kay Mami Beth Rason at kay Brad Dan Rason. At ganun din sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Sa ginaganap na mass indoctrination ng MCGI. Day 14 na po tayo. Mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts and ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, talatang 28.
Nasa daan ng katwiran ang buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Pulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, May 9, 2024. Mula rito sa UAE, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Sunny Cos mula rito sa Burbank, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.